Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo sama-sama magpurit magpasalamat sa Diyos. Ngayon tayo Kanyang tinitipon bilang nagkakaisa niyang bayan sa ating parangal sa ating Santo Patrong si San Fernando. Itaas natin ang ating mga intensyon at panalangin at upang tayo lahat ay maging karapat-dapat sa pagdiriwang ating pagsisihan ng mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kami mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa namin ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsupo. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon, sa himpapawid, inilapit sa tao, at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan niya. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao, samantalang nahihimbing. Kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko
laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y magiging iisa. Kapwa sila hubad, gawin may hindi sila nahihiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ang asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Purihin ang Diyos. Alleluia. Purihin ang Diyos. Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malamang ninuman na naroon siya, subalit hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya'y nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatirapa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito'y hintil, tubo sa Serofenica. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kaniyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae, ngunit ang mga tuta mang nasa ilalim ng hapag ay naninimot na mga mumong nalalaglag ng mga anak. Kaya't sinabi sa kaniya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at narat niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ng demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Naalaala ko po ang aking nanay nung kami ay maliliit pa at maaaring ito'y karanasan din ng mga nanay na naririto.
Kapag ang anak ay may sakit, natataranta ang nanay. Tama po, mali. Tama. At kapag may sakit, kami tuwang-tuwa nung kami mga bata. Sapagat ang unang gagawin ng nanay, bibili ng Royal, Orange, o kaya Sky Flakes. Pag nakabili ng gayon, gagaling na ang anak. Tama po, mali. Tama, di ba? Ganun talagang isang ina. Gagawin ng lahat, alang-alang sa kaniyang anak, lalo tigit kapag ito ay may karamdaman. Kaya hindi katakataka, ang babae na binabanggit sa ating ebanghelyo na taga Serofenica ay ginawa ang lahat para gumaling ang kanyang anak na inaalihan ng demonyo. May hadlang sa kanyang paglapit kay Jesus. Una, siya ay babae. Bawal ang isang babae na kaagad na lumapit sa isang guro, sa isang lalaki katulad ni Jesus. Pangalawa, siya ay isang hintil. Siya ay itinuturing na kalabang lahi ng mga Hudiyo. Kaya nga ang tawag sa kanila ay mga aso. Kaya lang siya lumapit kay Jesus, maaring ganun ang kanyang iniisip, hindi siya pagbibigyan, umaaring siya ay itaboy, pero alang-alang sa kanyang anak na may karamdaman, hindi niya inisip ang lahat ng ito. Ang inisip niya, matulungan ang kanyang anak na nangangailangan. Sa kanyang paglapit kay Jesus, tila tinesting siya ng Panginoon. Tila sinubukan siya ng Panginoon. Bakit ka lalapit? Samantalang ikay isang hintil, hindi ka kabilang sa lahing pakiramdam ng mga Hudiyo, sila ang pinili. Pero may katuwiran ang babae at yun ang nakaantig kay Jesus. Na kahit siya'y isang hintil, siya'y meron pa ring karapatan at meron pa rin siyang dapat tanggapin sa Panginoon at hindi yun ipinagkamit o ipinagkait ni Jesus sa Kanya. Dalawang bagay po ang ating nakita na magandang pagnilayan sa ating binasang ebanghelyo. Una, ang ating pagmamalasakit sa ating kapwa. Kapag ang tao'y nangangailangan, lahat ay iyong gagawin. Hindi lamang sana para sa iyong mga mahal sa buhay, kung hindi lalo tigit sa mga nangangailangan. Sapagat ang pagdamay ay hindi lamang para sa mga mahal sa buhay. Ang pagdamay ay para sa lahat dahil ang bawat isa ay anak ng Diyos. Pangalawa, magandang isipin po at pagnilayan yung ginawa ni Jesus na kahit hindi siya kabilang sa mga Hudiyo, hindi ipinagkait ng Diyos ang biyaya para sa Kanya. Sapagat ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat. Ang biyaya ng Diyos ay walang pagtatangi. Ito yung binabanggit ng Santo Papa ni Pope Francis sa simbahang sinodal. Lahat ay kasama, kasama lahat. Kaya nga, wala itong pinababayaan at walang naiiwan. At dahil ito ang hamon ng simbahan ngayon, ipinapalaala sa atin, meron tayong tungkulin. Hindi pwedeng mangibabaw yung tinatawag nating exclusivity. Kami lamang, bahala na kayo. Hindi ka pwedeng sumama sa amin, kami lamang. Ito ho kung minsan ang nagiging ugali natin. Aayaw nating pasamahin ang ating kapwa. At kapag sila'y sumasama, tayo ay lumalayo. Sa simbahan ng Diyos, lahat ay kasama. Hindi exclusive, kung hindi inclusive. At dahil ito ay para sa lahat, walang lugar ang diskriminasyon. Maging sino man ikaw, maging ano ka man, mayroon ka mang pinag-aralan o wala, mayaman ka man o mahirap, anuman ang iyong kasarian, ikaw ay tinatanggap sa simbahan ng Diyos. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat.
Ito ang ipinakita ni Jesus doon sa ina ng isang batang may karamdaman. Ito rin po ang hamon sa atin, itong dalawang bagay, magmalasakit at makisangkot, makisama sa ating paglalakbay bilang isang simbahan. Kung ang isang ina, katulad po ng karamihan sa inyo, ay merong pagmamalasakit at merong pag-iisip para sa kaniyang minamahal na anak, sana meron din tayong ganong pag-iisip at pagsisikap na tugunan ng pangailangan ng isang taong nangangailangan upang ipadama ang pag-ibig ng Diyos na walang pagtatangi. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, binuwag ni Jesucristo ang pader na naghihiwalay sa mga Hudiyo at Hintil. Bilang isang sambayanan ng iisa, bago't walang hanggang tipan, manalangin tayo sa amang nagbubuklod sa atin, at ang tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong daigdig, naway maging daluyan ng awa, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang komunidad ng mananampalataya, naway hindi tayo magkahati-hati dahil lamang sa mga simple o walang kwentang dahilan ng away at hindi pagkakaunawaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga inang nagiging balisa at nag-aalala tungkol sa kalusugan ng kanilang mga anak, naway huwag makalimot na tumawag kay Jesus para sa tulong at ginhawang kinakailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawahan sa Diyos ng pag-ibig at awa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumauna sa buhay na ito, naway magbunying walang hanggan sa tahanan ng Diyos Ama sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihang Diyos, aming kanlungan at lakas, nais mo na kami ay maging isang sambayanan. Maging bukas nawa ang aming kalooban sa pangailangan ng iba at huwag silang ihiwalay mula sa aming pagsasamahan. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Tama naming lumikha ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina.
Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang paikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ay kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ikinalugod mong sa Kanya baguhing mabuti ang lahat at sa pamamagitan niya aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya hindi naiiba sa iyo, minabuti niyang maging diri naiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayan totoo, nung ihain niya ang sarili ng kami makasundo mo. Kaya naman iyong idinangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya ay manguna. Ngayon ngay lahat ng sa kanya nakikiisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin, kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, may buklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaningapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Melrey na aming Obispo at ng Kanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawan mo paginabatin kaming lahat.
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol ni San Fernando at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Magsitayo na po ang lahat. Taglay ang pag-ibig sa Diyos. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pininanabikal ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo, At sumainyo rin. magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos,
na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sapagkat inuming pagkakaisa ang ibinibigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaysa ni Kristo kami na'y makapamuhay upang makapamunga na may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.